Sa pagsisimula ng pelikula, sinabi sa amin na noong 1988, ang mga rate ng krimen sa Estados Unidos ay tumaas ng napakalaking 400%. Bilang tugon, gumawa ang gobyerno ng marahas na aksyon, na nilagyan ng pader ang buong Manhattan Island na may 50 talampakan ang taas. Binago nito ang matao na lungsod sa nag-iisang pinakamataas na seguridad na bilangguan ng bansa, na may nakamamatay na mga landmine na pumapalibot sa mga tulay at lagusan na dating nag-uugnay sa mainland. Sa loob ng nakahiwalay na kuta na ito, walang mga gwardya na nagpapatrolya sa mga lansangan, ngunit ang buong paligid ay patuloy na binabantayan ng mapagbantay na puwersa ng pulisya ng US na nakatalaga sa paligid ng isla. Sa loob ng mga pader na ito, ang bawat kriminal ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at walang makalabas. Fast forward sa 1997, at nasaksihan namin ng isang nakakatakot na eksena, dalawang bilanggo ang desperado na nagtangkang tumakas sakay ng pansamantalang balsa. Binabalaan sila ng isang military helicopter na bumalik ngunit patuloy pa rin silang tumakas. Ito ay naging isang masamang desisyon habang ang mga pulis ay naghulog ng isang gas canister mula sa itaas, sinisira ang balsa at agad na pinatay ang mga bilanggo. Sa resulta ng insidenteng ito, ang helicopter ay bumalik sa base na ang Liberty Island. Ang lugar na ito ay nagsisilbing punong tanggapan ng puwersa ng pulisya. Nang maglaon, dumating sa punong tanggapan ang isang boss ng bilanggo. Kabilang sa mga bilanggo na sakay ng bus ay si Snake Plissken, isang dating pinalamutian na sundalo ng espesyal na puwersa ng US na ngayon ay may tatak na isang kriminal. Malamang na sinubukan niyang pagnakawan ang Federal Reserve kaya dinala siya para sa paunang screening sa Liberty Island Security Control. Sa ibang lugar, ang flight captain na si Rem ay agarang nag-abiso kay Police Commissioner Bob Hawke tungkol sa isang nakababahalang sitwasyon na kinasasangkutan ng isang maliit na jet. Inihayag ni Rem na ang air traffic control ay hindi nakarating sa jet sa huling 20 minuto. Sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag na ang jet na pinag-uusapan ay walang iba kundi ang Air Force One, ang prestihiyosong sasakyang panghimpapawid ng Pangulo ng Estados Unidos. Lumalabas na ang Pangulo ay patungo sa isang International Peace Summit nang ang eroplano ay na-hijack ng isang miyembro ng anti-government group. Plano ngayon ng hijacker na ito na pabagsakin ang eroplano sa tiwangwang na isla ng Manhattan. Ngunit habang siya ay humahakbang patungo sa kanyang masamang intensyon, ang mga bodyguard ng Pangulo ay nagawang e-escort siya patungo sa isang emergency escape pod. Inabot nila sa Pangulo ang isang briefcase, nilagyan siya ng isang life monitor bracelet, at inilunsad ang pod ilang sandali bago bumagsak ang eroplano sa isla. Sa susunod na eksena, mabilis na pinagsama-sama ni Hawke ang mga sundalo at nagtungo sila sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Ngunit sa pagdating, natuklasan nila na ang escape pod ay walang laman, na walang mga palatandaan ng Pangulo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang makulimlim na lalaki na nagngangalang Romero, na sinasabing nagsasalita sa ngalan ng mga bilanggo ng isla. Ibinunyag niya na ang Pangulo ay nahuli at ipinakita ang isa sa kanyang pinutol na daliri bilang patunay. Pagkatapos ay binalaan ni Romero ang mga sundalo na lisanin ng isla sa loob ng 30 segundo kung gusto nilang makitang buhay ang Pangulo. Dahil wala nang ibang opsyon, atubiling sumakay si Hawke at ang kanyang mga tauhan sa kanilang chopper at lumipad pabalik sa Liberty Island. Nang maglaon, nakipag-ugnayan ng Vice-Presidente kay Hawke, at hiniling sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang Pangulo. Dahil hindi pinapayagan ang mga pulis na tumuntong sa isla, ginamit ni Hawke ang isa sa kanilang pinakabihasang mga bilanggo na si Snake Plissken. Ang hakbang ay mas makabuluhan dahil si Snake ay isang sundalo sa loob ng maraming taon bago siya gumawa ng krimen. Pagkatapos ay tinawag siya ni Hawke sa kanyang opisina at naglatag ng isang panukala. Dapat makalusot si Snake sa nakahiwalay na bilangguan sa isla ng Manhattan, iligtas ang Pangulo, at kunin ang isang mahalagang cassette tape na naglalaman ng data ng nuclear fusion. Bilang kapalit, bibigyan siya ng kumpletong kapatawaran para sa lahat ng kanyang mga nakaraang pagkakasala. Ngunit mayroong isang mahigpit na deadline, mayroon lamang silang 24 na oras upang isagawa ang pagliligtas dahil ang Pangulo ay kailangang dumalo sa isang kagyat na internasyonal na summit. Matapos mabigyan ng tagubilin sa misyon, atubiling pumayag si Snake na gawin ito. Pagkatapos ay tinurukan siya ni Hawke ng gamot na sinasabing ito ay para sa pag-iwas sa sakit.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay ibinunyag ng medikal na teknolohiya na si Snake ay aktwal na tinurukan ng microcapsule para masiguro nila na siya ay susunod sa mga utos at mananatili sa misyon. Puputulin ng mga capsule na ito ang kanyang mga arteries sa loob ng 24 na oras kung susubukan niyang magtraidor, at hindi sila magdadalawang isip na patayin siya hanggang sa huling 15 minuto. Kung gagawin ni Snake ang pagligtas sa tamang oras, nangangako si Hawk na ililigtas siya sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga pampasabog sa kanyang leeg gamit ang X-ray. Ngunit kung mabigo siya sa kanyang misyon, mamamatay siya sa isang masakit na kamatayan. Nang marinig ang lahat ng ito, isang galit na Snake ang nangako na babalikan niya si Hawk kapag siya ay magtagumpay sa misyon. Nang maglaon, ipinadala si Snake sa loob ng Manhattan Island Prison sa isang glider plane. Hindi pa siya nakakasakay sa teknolohiyang ito sa buong buhay niya, ngunit nagawa pa rin niyang makarating sa tuktok ng World Trade Center. Pagkatapos nito, palihim siyang bumaba ng elevator para makarating sa lupa. Pagkatapos ay dumaan si Snake sa mga tiwangwang na kalye ng Manhattan kung saan kalaunan ay nahanap niya ang bumagsak na eroplano at ang escape pod. Iniinspeksyon niya ito saglit ngunit walang nakitang mga palatandaan kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Kasunod ng hudyat na ibinigay ng bracelet life monitor ng Pangulo, hindi nagtagal ay nakarating siya sa basement ng isang lumang teatro. Doon, nakatagpo ni Snake ang ilang masasamang bilanggo ngunit nagawa niyang ibagsak ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang pinakamataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa wakas ay nahanap na niya ang Pangulo para lamang matuklasan na ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng life monitor bracelet. Dahil sa galit, agad na tinawagan ni Snake si Hawk at ipinaalam ito sa kanya, ngunit iginiit ng huli na ipagpatuloy niya ang misyon. Maya-maya, nang lumabas si Snake sa sinehan, napansin niyang may nagkukubli sa dilim. Sa lalong madaling panahon, ilang higit pang mga tao ang nagsimulang umusbong mula sa mga manhole at eskinita. Inihayag na ang mga taong ito ay kilala bilang mga crazies, at sila ay kilalang kilala sa pagnanakaw at paninira sa lungsod tuwing gabi. Napagtanto na siya ay nalampasan, si Snake ay tumakbo para dito at nagtago sa isang abandonadong kainan. Doon, nakatagpo siya ng isang natatakot na babae, na nagsusumamo sa kanya na tulungan siyang makatakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang mga crazies sa kainan at kinaladkad ang babae mula sa ilalim ng sahig. Nakatingin lang si Snake nang walang magawa habang sumisigaw ang babae ng tulong. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga lansangan kung saan nagkaroon ng matinding habulan. Kapag tila mahuhuli na siya, isang palakaibigang bilanggo na nagngangalang Kabi ang nagpakita sa kanyang taxi. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Snake at mabilis na nagmaneho ang dalawa palayo doon. Habang nasa daan, nag-uusap sila, at nagtanong si Snake tungkol sa kinaroroonan ng Pangulo. Bilang tugon, isiniwalat ni Kabi na ang Pangulo ay na-hostage ng Duke ng New York, ang pinakamalaking panginoon ng krimen sa isla. Sa susunod na eksena, ang dalawa ay nagmaneho patungo sa New York Public Library, na siyang tirahan ng isang lalaking nagngangalang Brian. Siya ay tila ang pinakamatalino na tao sa Manhattan Island, at alam rin niya ang lahat ng mga sagot na kailangan nila. Pagdating, sinalubong sila ng kanyang kasintahan na si Maggie, na tinatanggap sila sa loob. Nang sa wakas ay humarap si Snake kay Brian, nagulat siya. Magkaibigan pala ang dalawa noong panahon nila sa militar, maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Snake habang tinutukan ng baril at hiniling na malaman kung nasaan ang Pangulo. Nag-aatubili na tumugon si Brian na ang Pangulo ay hostage ng kilalang leader ng gang na tinatawag na Duke ng New York. Ang nakamamatay na lalaking ito ay namumuno sa isang gang na kilala bilang mga gypsies, at matagal na nilang sinasakop ang lungsod. Walang nangahas na harapin sila dahil sa kanilang kalupitan at hindi makataong kalikasan. Inihayag din ni Brian ang tungkol sa mga intensyon ni Duque para sa pagkidnap sa Pangulo. Gusto talaga niyang tumakas sa 69th Street Bridge na binabantayan ng husto, gamit ang Pangulo bilang parehong proteksyon at pagkilos. Sa sandaling ito, dumating si Duque kasama ang kanyang mga tauhan upang kumuha ng blueprint ng mga landmine sa tulay. Alam ni Snake na hindi siya makakakuha ng mas magandang pagkakataon para makalusot sa kanilang base. Kaya, pinilit niya si Brian at ang kanyang kasintahan na si Maggie, na samahan siya sa hideout ni Duque. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng isang kotse mula sa isa sa mga kriminal at lahat sila ay umalis doon.
Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isa pang gang na pinangalan ng Skulls, na nagsimulang maglunsad ng mga projectiles sa kanila. Ngunit ang grupo sa anumang paraan ay namamahala upang makatakas ng hindi nasasaktan. Di nagtagal, narating nila ang hideout, at nalaman ni Snake na nakakulong ang presidente sa isang lumang tren. Sa oras na nauubusan, pagkatapos ay tinipon niya ang grupo at bumuo ng isang peligrosong ideya. Sina Brian at Maggie ay itinalaga upang lumikha ng isang distraction, habang siya ay palihim na papasok sa loob ng tren at ililigtas ang Pangulo. Ang mag-asawa ay nag-aatubili na sumang-ayon dito at pumunta sila sa iba't ibang direksyon. Sa kasamaang palad, nang makarating si Snake sa kotse, nakatagpo niya ang isang gwardya sa pasukan. Kahit papaano ay napabagsak niya ang gwardya, ngunit nasugatan siya sa proseso. Gayunpaman, nagpapatuloy si Snake sa kanyang misyon at pinalabas ang Pangulo sa tren. Ngunit habang sinusubukan nilang makatakas, nahuli sila ng mga tauhan ni Duque at dinala sa kustodiya. Sa isang nakakagulat na twist, nalaman na sina Brian at Maggie ang nag-alerto sa gang tungkol sa presensya ni Snake. Nang maglaon, itinali ni Duque ang Pangulo sa isang pader at ginamit siya bilang target sa pagsasanay. Sa panahon nito, binubuksan niya ang kanyang portfolyo, na naglalaman ng cassette tape tungkol sa nuclear fusion. Hindi alam ni Romero ang kahalagahan nito ngunit inilalagay pa rin niya ito sa kanyang bulsa. Nang sumunod na araw, si Snake ay napilitang pumasok sa isang fighting ring, kung saan kailangan niyang makipaglaban sa isang higanteng kalaban. Dahil sa kanyang pinsala, hindi niya maipakita ang kanyang tunay na kakayahan at sa makatuwid ay tinamaan siya ng mga mabibigat na suntok sa mga unang minuto. Sa kabilang banda, gumawa ng plano sina Brian at Maggie para kunin ang Pangulo. Gusto talaga nilang iligtas siya sa pag-asang mapatawad ng gobyerno ang kanilang mga krimen. Kahit papaano ay nakapasok ang mag-asawa sa silid kung saan inilagay ang presidente. Pagkatapos, sunod-sunod nilang inalis si Romero at ang kanyang mga tauhan gamit ang isang silencer na baril. Kapag malinaw na ang sitwasyon, pinalaya ng mag-asawa ang Pangulo at nagtungo sa tuktok ng World Trade Center kung saan nakaupo ang gilder ni Snake. Bumalik sa fighting ring, si Snake ay tumanggap ng isang malakas na suntok mula sa kanyang higanteng kalaban. Ngunit gamit ang kanyang mabilis na pag-iisip at mabilis na galaw, kahit papaano ay nagawa niyang talunin siya ng isang hampas sa ulo. Nang magsimulang magsaya ang mga tao dahil sa panalo ni Snake, dumating ang isang gwardya at ipinaalam kay Duque na nakatakas na ang Pangulo. Dahil dito, galit na galit ang kilalang pinuno kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na tugisin ang mga traidor at patayin sila kaagad. Pagkatapos ng anunsyo, sumabog ang kaguluhan sa arena habang ang lahat ng kalalakihan ay nagmamadaling hinanap ang Pangulo. Sinamantala ni Snake na hindi pinapansin ng sinuman, ang pagkakataong ito para makatakas. Hindi nagtagal ay naabutan niya sina Brian, Maggie, at ang presidente sa ibabaw ng World Trade Center. Gayunpaman, bago sila makatakas, itinulak ng ilang bilanggo ang kanilang glider palabas ng bubong, na sinisira ito. Ngayon, kasama ang isang buong hukbo ng mga lalaki na humahabol sa kanila, ang grupo ay nagmamadaling tumakbo sa mga lansangan kung saan sa kabutihang palad ay naghihintay sa kanila si Kabi. Habang tumatakbo ang grupo palayo doon, walang humpay na hinahabol sila ni Duque at ng kanyang tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi inaasahang ibinunyag ni Kabi na mayroon siyang nuclear fusion tape, nakipagpalit talaga siya kay Romero kanina. Nang makita ito, iginiit ng Pangulo ang kanyang awtoridad na hinihiling na ibigay nila ang tape sa kanya. Gayunpaman, pinanghahawakan ito ni Snake upang matiyak na mayroon siyang kontrol sa mapanganib na sitwasyong ito. Ngayon, na mayroong 23 minutes na lang bago matapos ang oras, pinangunahan ni Snake ang grupo patungo sa tulay. Wala siyang mga blueprint sa mga landmine na naroroon, ngunit hindi rin siya maaaring umatras sa mahalagang sandali na ito. Sa kasamaang palad, kapag nakarating sila sa malayo, ang kanilang taxi ay tumama sa isang landmine. Nagre-resulta ito sa isang malaking pagsabog na kumuha sa buhay ng kawawang Kabi. Sa kabila ng pag-urong, determinado ang natitirang pangkat na samahan ang Pangulo ng ligtas sa paglalakad. Ngunit muling dumaan ang trahedya ng natapakan ni Brian ang isang landmine na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kasabay nito, nakita namin si Duque at ang kanyang mga tauhan na mabilis na tumatakbo patungo sa tulay. Bagamat ilang oras na lang bago mamatay si Brian, ngunit hindi siya magawang iwan ni Maggie. Sa makatuwid, nananatili siya sa kanya at sinusubukang pabagalin ang mga masasamang tao sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila.
Ngunit madaling nasagasaan siya ni Duque gamit ang kanyang sasakyan, na pinatay siya sa lugar. Sa kabila ng mga pagtugis, nagpapatuloy si Snake at ang Pangulo at kalaunan ay narating ang containment wall na nasa pagitan nila at ng kaligtasan. Pagkatapos ay binuhat ng mga gwardya ang presidente, ngunit nang paakyat na si Snake biglang dumating si Duque at nagkaroon sila ng matinding laban. Malubhang nasugatan ang ating bayani sa puntong ito at ilang minuto na lang ang natitira sa orasan. Ngunit kapag tila mamamatay na ang ating bida, pinatay ng Pangulo si Duque mula sa itaas gamit ang kanyang machine gun. Kasunod nito, agad na umakyat si Snake patungo sa itaas ng pader. Pagkatapos ay pinatay ng doktor ang mga mini-explosives sa kanyang leeg habang may natitira pang segundo sa orasan. Nangangahulugan ito na si Snake ay sa wakas ay isang malayang tao na. Pagkatapos ay iniabot niya ang kaset sa Pangulo bago humiwalay. Nang maglaon, sa kanyang talumpati, ipinakita ng Pangulo ang kaset sa summit. Ngunit kapag ito ay tinutugtog sa harap ng buong madla, isang recording ng mixtape ni Kabi ang tumugtog. Nagulat ang lahat dito at napagtanto ng Pangulo na siya ay naloko. Sa ibang lugar, makikita natin si Snake na casual na naglalakad sa mga lansangan, humihit-hit ng sigarilyo. Dahan-dahan niyang sinira ang cassette tape na naglalaman ng data ng nuclear fusion. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.